Ngayong walang kuryente o di kaya na may rotating brownout sa ilang lugar, dapat tandaan ang wastong pag-iimbak ng pagkain at inumin para makaiwas sa problema sa kalusugan. Yan ang balitang hatid ni Bam Alegre. Problema pa rin ng marami ang brownout na kakabit ng perwisyong hatid ng Bagyong Glenda. Kaya ang restaurant na ito na nagtitinda ng ice cream, kailangan dumiskarte para hindi matunaw ang kanilang paninda tuwing walang kuryente. Lagyan po ng charyo lahat. Tapos po, ini-inform po yung manager at supervisor po ng store. Tsaka sila po nakikipag-usap sa supplier po kung ipo-pull out na po yung ice cream para po syempre hindi malugi. Bukod sa ice cream, may ilan din silang frozen food. Ang payo ng isang sanitation expert, huwag na raw patagalin ng higit sa 24 oras sa refrigerator ang frozen food tulad ng mga karne at isda. Kapag brownout, hindi man daw agad nawawala ang lamig ng ref, posibleng lumago ang bakterya sa pagkain oras na bumaba ang temperatura. Ang potential hazard nun magkakaroon ka ng foodborne illnesses or possibly food poisoning, no? Lalong-lalo na sa chicken. Ang chicken ang pinakamaraming bacteria, especially if it's with salmonella. You will experience already pagtatai sa hapon. Sa isang emergency situation, kung ang frozen food umabot yung temperatura sa 4.44 degrees Celsius pababa, pwede pa raw itong ibalik sa freezer. Pero kung humigit na dyan sa mas mainit na mga level, wag na raw itong ibalik. At isa pang mahalagang paalala, para matiyak na ligtas ang pagkain, pwede naman daw amuyin o tignan, wag lang daw titikman. Hindi lang daw pagkain ang dapat bantayan. Sa panahon ng kalamidad, dapat bigyang pansin din ang tubig inumin. Kuha ka ng tubig from a well-known source. Let's say, kung in times of flooding, ang usapan dyan, if you can boil the water for 2 to 3 minutes or 3 to 5 minutes, bottled water have also a shelf life. So if it's just refilled water, maybe good for, pag nabuksan mo na yon, meron nang nilagay mo na sa bibig mo, therefore, without the presence of chlorine, tumutubo na po yung bakterya na yon. Ano man ang sama ng panahon, hindi rin hihinto ang pangangailangan ng isang sanggol para sa gatas. Kailangan paghandaan ng isang breastfeeding mom ang maayos na pag-iimbak sa kanyang gatas. During emergency situations, lagay nang nila sa isang cold container, isang clean container, and then make sure there's an ice pack before you feed your baby the milk. Taste it first yourself. So kung sour na siya, put it away. If there's a funny smell, if there's a strange color. Bam Alegre, GMA News.